Sound check. Sound check. Mic test. Sound check. Mic test. Sound check. Mic test. Sound check. Praise God. Mga kapatid, welcome sa ating pong unang midweek service ng taon. Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Tayo po yung magpapasimula na sa ating pong gawain. Pero bago po tayo umawit sa ating Panginoon, tayo po muna ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa buhay. Hallelujah! Glory! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord God, for your greatness, oh God, your goodness, oh God. We lift up your name on high, oh Lord Jesus. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Mawit po tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Misa pawitin po natin, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Misa pawitin natin, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. At habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. For the last time,
mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ako'y di iwan, ipababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ako'y di iwan, ipababayaan man. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat at di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos, sa buhay ko'y tapat. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ako'y di iwan, ipababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ako'y di iwan, ipababayaan man. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat, di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos, sa buhay ko'y tapat. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ako'y di iwan, ipababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ako'y di iwan, ipababayaan man. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat, di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos, sa buhay ko'y tapat. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Minsan pa sa uli pagkataon, awitin natin. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kung aking mamasdahan ang kalawa, hindi ko maunawaan ang iyong bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isa pa, kung may pagsubok man o kahirapan, ako ay mailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Sasaya sa piling mo. Isa pa, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory, Jesus! Hallelujah, Lord! We praise your name, O God. Hallelujah! Patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon. Ating pong ilatag ang ating mga sarili at ang ating pong puso sa Diyos. Ipasayasat natin ang ating puso sa ating Panginoon. Awitin po natin, banal mong tahanan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magani ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makani ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makani ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Sa huling pagkakataon, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Purihin natin ang ating Panginoon, O God. Jesus, maghari ka sa amin, O Amang Banal. Hallelujah. Glory, hallelujah, glory, Jesus, hallelujah. Please. Okay, so dumako po tayo sa ating prayer request this evening. Let us continually pray for genuine and key converts through our evangelism. And let us also pray for
fruitful Bible study that we have in Anan. And also let us continue to pray for this year 2025 for church growth, revival, and breakthrough. And dalhin din natin sa mga panalangin ang mga churches under ng Rosario Cavite. Let us pray for Tanza with Pastor Alvin Aganan, for Naik Cavite with Pastor Melchor, and in Cavite City with Pastor Paul. Let us also pray for our church in Santa Lucia with Pastor Arnel, and in Coyapo, Nueva Ecija with Pastor Oscar, in Bagak Bataan with Pastor Robert, and our two churches in Hong Kong, in Causeway Bay and Jordan, Hong Kong with Brother Eugene and Brother Warren. Let us also pray for our satellite churches sa Mabalacat, Pampanga, Bacoor City, and General Trias, Cavite. Let us also pray for our international mission field for Vietnam with Pastor Uy, Pastor Chris Rugnao, in Espoo, Finland with Pastor Oliver, and in Sabah, Malaysia with Pastor June Balagon. Let us also pray for our churches in Thailand. Let us pray for Pastor Jun Hongko, Pastor Maro Albina, Pastor Celso Talen, and in Cambodia, Pastor Kerwin. And for our three churches in UAE, for Abu Dhabi with Pastor Joven Al Ain, Pastor Peter, and in Dubai with Pastor Abner. Let us also pray for our two churches in Indonesia, in Medan with Pastor Michael John Ramos, in Manado with Pastor Arvic Gipulan, in Vientiane, si Pastor Ricky and Pastor Jonas, in Eilat, Israel, si Pastor Jonathan, and in Yokohama, Japan, si Pastor Gary Duherte. Let us also pray for, of course, our churches here in Taiwan, our two churches in Taipei with Pastor Peter and Pastor George, in Taoyuan with Pastor Peter, with Pastor Rinaldo and Pastor George, and in Taoyuan with Pastor Peter and Pastor Dwayne, and in Taichung with Pastor David. Let us also include in our prayers our fellowship leaders, starting in Prescott, Arizona with Pastor Greg Mitchell, and including the councils of leaders. For our national leader in the Philippines, Pastor Alberto Disipida, and regional leaders including Pastor Ernie Hirente, Pastor Inaro Buktay, Pastor Charlie Carias, Pastor Yali Sevilla, and Pastor Frank Buenaventura. Let us pray for our grandmother church in Los Baños, Laguna, Pastor Samuel, and for our mother church in Rosario, Cavite, Pastor Neil Terraza. Let us also pray for our pastors, our brothers and sisters who need healing. Pastor Frank Binoventura, Pastor Boyet Bamba, Pastor Buddy Harapa, Sister April Garcia, Pastor Tom Payne, Pastor Julius Sichar, Pastor Johnny Nainge, Crystal Amper Lorono, Sister Ninita Sichar, Sister El Gizon, Brother Lumar, Brother Jojo, and Brother Darwin. Let us also pray for Brother Carlito Ancheta, Sister Marie Ginese, Charlotte Marie Borromeo, and for our brothers and sisters, you may be sick right now or you feel something in your body, let us include that in our prayers, and of course our personal related prayer requests this evening. And lastly, let us pray for the current situation of our beloved country, the Philippines, and the current situation of Taiwan. Before Pastor Julius would conclude these prayers, let us praise and honor God. Let us clap our hands. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat o Diyos. Hallelujah. Salamat o Diyos. Sabi, O Lord God. Hallelujah.
We'll lift up your name on high, God. We magnify and we exalt your name, Jesus. We believe in the power of your name, Lord. Hallelujah. All the prayer requests mentioned, Lord God, we declare, Lord, the answers of them all, Lord God, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami unang-unas, O Diyos, sa iyo pong ginawa sa aming pong mga buhay noong 2024. Ngayon, Amang Banal, na narito kami, Panginoon God, sa panibagong taon na iyo po ipinagkaloob sa amin. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy niyo pong pagpalain ng church at ang bawat mga mananampalataya, ang mga may sakit at karamdaman sa oras na ito, Panginoon God, na aming po mga pastor at mga kapatiran ay patuloy mo pong pagalingin. At ganon din, O Diyos, dinadalangin namin sa iyo, Amang Banal, na patuloy kang magligtas sa mga kaluluwa, O Diyos, sa pamamagitan ng aming po mga ginagawang pangangaral. Dakilang Amang Banal, umaasa kami sa iyo pong patuloy na pagpapala, Panginoon O God, at patuloy ka namin tinataas at pinaparangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Let us welcome each other. Magkumustahan tayong lahat. Sa mga nanonood online, shout out Brother Darwin at Brother RJ. Happy New Year. Happy New Year po sa lahat yan. Okay, so makakaupo na po tayong lahat. Kayong lahat ay Okay, so let us move to our announcements. Konti na lang announcement kasi New Year. Nagbago lahat. So, for our regular activities, we have our midweek service every Wednesday what we are doing right now at 8 o'clock in the evening. And for our discipleship, we have our discipleship every Saturday. And before that, at 5 o'clock, we used to have street concert in at the bus station, and discipleship at 7 o'clock. And for our Sunday services, every 8:30 in the morning is our bilingual service, and at 10:30 in the morning will be our Filipino service. And of course, before our services, we used to have our corporate prayers at least 30 minutes before the service starts. And at 2 o'clock, our brothers in Christ will go to Anan. Either they will go to Anan for a Bible study, or they will do street preaching, or street preaching at the White Building. And at 5 o'clock in the afternoon, we have our Chinese class. And at 7 o'clock is our English club. And what else? This coming Chinese New Year, January 27th, ang Chinese New Year. Chinese New Year will be from 27th to 31st. But our winter camp will be on 30th and 31st of this month. So, si Pastor na lang siguro mag-a-announce ng update about that. So, and that would be all for our announcement. And for this special announcement, maybe further will be announced by our pastor for the whole year activity of 2025. And now let us hear a message or an exhortation before we give our offerings to the Lord. And I give the time to our pastor, Pastor Julius Sichar, and let us give God a hands of applause for his life. Okay. So, dagdag lang na announcement natin, baka makakalimutan po natin. Next week, ang ating pong Revival Crusade, kasama po si Pastor Ricky Paramillo, no po, at siya po ang ating pong guest speaker.
Amen. At magsisimula po yan ng 11 at 12, mga kapatid. Amen. At meron din po tayong revival crusade ng Wednesday po noon. So, ano po natin tandaan. Kasi next week na po yun, yung revival crusade natin. Napakabilis po, no? So, 11, 12, mga kapatid, kasama po natin siya at 15 ay kasama po natin. So, yung sa 30, 31, mga kapatid, ay mag-uusap pa po kami. Kakausapin ko pa po sina Pastor Neil Teraza regarding po doon sa ating pong venue. Po. At ngayon pong gabi, mga kapatid, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Amen. At bagong taon na. Amen. Napakabilis. Tapos ano na naman yan. Ilang panahon na lang magbibilang ulit tayo ng Christmas. Amen. So ngayon magbibigay tayo sa ating Panginoon. Amen. Tayo ay magkakaloob sa ating Diyos. At nanais ko pong buksan natin ang ating pong mga Biblia. Alam ko, yung iba alam na itong verse na ito yung Matthew chapter 6 verse 33. Okay? So pero habang yan po ay binubuksan po natin, ay meron po ako nais ipapanood sa mga nandito, sa mga nanonood sa atin online, ay may isi-share ba yon, brother? Yung nasa baba, yung ano. Sige, third lang. Ayan. Sa mga nanonood sa atin online. Thanks. Dankeschön. Arigato. Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh yeah! All right! Don't forget the interest. Dude, he brought the pie.
Amen. So mga kapatid, tayo po ay binibiyayaan ng Panginoon. Amen po ba? Marami tayong natanggap na mga pagpapala at biyaya mula sa Diyos noong 2024. Amen? Amen? So, nais ko ipaunawa na ang Panginoon ay naghihintay sa atin kung siya ba'y ating pong hatian sa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Amen? Katulad po noon. Amen? Na Diyos sa atin po napanood. At actually mga kapatid, ang tawag dito ay test of gratitude. Amen? So kung tayo ba ay magiging mapagpasalamat sa Diyos. Amen? So, hindi ito para kunin kung ano ang nasa iyo, kundi ito ay paraan niya upang lalong pagpalain ka. Amen? So, tayo mga kapatid, meron tayong mga example po niyan sa mga ilang mga pangaral o paghahamon sa pagbibigay na ginagawa po natin. 'Di ba pag sinasabi na pag ikaw ay binigyan ng pagkain ng kapitbahay mo, ay ibalik mo yung lalagyan para saan? Para maibalik madagdagan ka ng biyaya. Amen. Sa pagkakataon naman ito mga kapatid, mapapansin po natin doon no, yung sinabi ng lalaki, dude, he brought the pie. Diba? Ibig sabihin, pare, siya yung may dala ng pie. Pero mga kapatid, ang nangyari, yung nagdala ng pie ay hindi nabigyan. Amen? Kumbaga, yung ibang mga pangailangan ay natugunan, kumbaga, pinaglaanan, pero yung para sa Diyos ay hindi ibinigay. Amen? So sa atin mga kapatid, hindi hinihingi sa atin ng Diyos na ibigay natin lahat sa Kanya. That's why mga kapatid, doon sa pinanood po natin, ang Diyos, di ba? Kung titinan natin ito, ang Diyos bibigyan tayo ng pie. Amen? At nasa sa atin na lamang kung paano natin ito i-divide. Yung pie na ito mga kapatid, yung mga resources, yung mga finances natin, nasa sa atin kung paano natin ito hahatiin sa mga priority natin. Ang nakalungkot lang doon, no, yung education, yung crumbs lang, yung mga mumu lang yung inilagay, no. So, pero yung sasakyan, ang laki ng para sa bahay, ang laki ng ibinigay, no, nilaan, no. So, pero mas nakakalungkot, hindi binigyan ang nagdala, ang Diyos. Amen. So sa atin mga kapatid, ang tanong, ganito ba tayo, magiging ganito ba tayo sa ating Panginoon? Na binibigyan tayo ng Panginoon, pero hinuhuli natin siya, o ang mas nakalulungkot pa nga mga kapatid, ay hindi natin ibinibigay yung para sa Kanya. Mga kapatid, ang sabi ng Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, mga kapatid, sa atin, tandaan po natin na kapag inuna natin, ipinrioritize natin ang ating Panginoon, yung mga bagay na pangailangan natin at yung iba pang mga bagay na nakikita ng Diyos na para sa atin o makakatulong sa atin at dagdag pa rito yung mga naisin natin mga kapatid ay pagkakaloob ng Diyos. Ang tanong nga lang, mga kapatid, ay babahaginan po ba natin ang ating Panginoon? Kaya mga kapatid, meron po tayong paghahamon sa pagbibigay o meron tayong ginagawang pagbibigay sa loob ng church nang sa gayon ay maibigay natin yung para sa Panginoon. Amen? So, para maibigay po natin yung para sa gawain ng Diyos. Ating unawain na kung ang Panginoon ang ating uunahin, marami pang pagpapala ang kaya niyang ibigay sa atin. Bakit? Kasi nakikita ng Panginoon na tayo ay sa Kanya, kumbaga naglalaan ng para sa Kanya. Kumbaga mga kapatid, matutuwa ang Diyos sa atin na pagpalain tayo dahil naglalagay tayo o naglalaan tayo para sa ating Panginoon. Di ba yung mga taong mga kapatid, kaki-Christmas lang at New Year, di ba? Pag meron tinatawag na potluck, tapos kapag yung doon sa nagdala ng pagkain, kapag siya yung hindi nakakain nung dala niyang pagkain, anong gagawin? Sabi sa susunod, di na ako magdadala.
Kasi hindi naman ako nakakain ng pagkain ko. May mga ganong tao, mga kapatid. Amen. So, mga kapatid, huwag tayong magsawa na ibigay ang para sa Panginoon upang hindi naman din tayo pagsawaan ng Diyos sa pagpalain. Amen? So, simpleng hamon lang mga kapatid, ngayon pong gabi, ibigay na natin yung piece of the pie ng ating Panginoon. Amen? So, tayo po ay magbibigay at ako na po mananalangin. Panginoon, marami pong salamat minsan pa sa mga biyayang ibinigay mo sa amin at narito, O Diyos, kami, Panginoon, O God, ay pinagpala mo, Panginoon, O God, at meron kaming mga natutugunan ng aming po mga pangailangan. Dakilang Amang Banal, dalangin ko, O Diyos, na patuloy namin na i-priority ka sa aming po mga buhay, kasama po, Panginoon, O God, sa aming po mga finances. At Panginoon, dalangin ko na ang mga taong magpa-priority sa iyo, Panginoon, O God, ay patuloy niyo pong ibuhos ang biyaya sa kanila, Panginoon, O God. At ganoon din, dinadalahin ko, Diyos, na proteksyonan niyo po ang mga finances, Panginoon, O God, ang resources ng bawat mga kapatiran. Sa mga kapatiran, Panginoon, na marahil umihingi sila ng OT, ng overtime, o di kaya, Panginoon, O God, sa mga teachers, O Diyos, humihingi ng teaching hours, so Amang Banal, para madagdagan ang mga finances, Panginoon, ipagkaloob niyo po ito, Amang Banal, sa amin, O Diyos. Nakikita niyo po ang aming po mga pangailangan, O Amang Banal. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong kabutihan. Dalangin po namin sa aming pong pagbibigay. Gamitin niyo po ito upang umabot pa na marami pang kaluluwa. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Tayo po yung magbigay ng tahimik. Diba? Kasi naging maingay na kagabi sa Pilipinas. Dito sa atin, saglit lang yung pag-iingay. Amen. So, kaya minsan nakakamiss din sa yung nag-ingay na. Yeah. Minsan nakakamiss din ang New Year talaga sa Pilipinas. Amen po ba? Yeah, kasi nasanay talaga tayo doon na pag New Year ay may mga nag-iingay. So, ang ayaw nating pag-iingay yung ingay ng kapitbahay sa umaga. Amen. Anyway, so ngayong gabi dadako tayo sa salita ng ating Panginoon. At mga kapatid, itong bagay na ito ay actually na-share ko na, naibahagi ko na ng minsan sa atin, no? At ito rin po ay naibahagi ko po sa panahon ng New Year. Amen. At nais kong ipangaral ito muli sa atin, mga kapatid, nang sa gayon ay maalala po natin o hindi natin makalimutan kung bakit po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Bilang Kristiyano, ano yung vision natin? Amen? So, bagong taon na, kaya marami na, mga kapatid, marami na namang mga tao na nagnanais magbago ng kanilang mga sarili at sa kanilang mga buhay. Amen? Yung iba, mga kapatid, ay magnanais ng bagong pag-uugali. Kaya magkakaroon na naman sila ng tinatawag na New Year's resolution. Amen. Kung hindi man ugali, habit man, mga kapatid, o di kaya nagnanais sila ng panibagong katawan. Sabi nila, New Year's resolution ko ngayon, magda-diet na ako. Amen. So, sino po ang New Year's resolution yan? Amen. Pastor Franco ay may post siya one time, no? At ang sabi niya doon ay magkakaroon na daw ng abs sa 2025. Sabi ko, Pastor, ano natin yan? New Year's resolution natin yan. Pero baka tabs lang ulit, hindi naman talaga abs. Amen? So, may mga tao, mga kapatid, na nagnanais naman ng bagong ayos ng kanilang mga bahay. Kung saan-saan na naman maililipat ang kanilang mga kagamitan. Kasi nga, feng shui. Kasi ang tawag sa Pilipinas, feng shui, di ba? Pero ang tawag ganyan sa Chinese ay feng shui. Amen? So, may mga nagnanais, mga kapatid naman, na magbago ng mga kagamitan. Sino po yan? New Year na, kinakailangan may bago na akong TV, may bago na akong ref. May mga tao, mga kapatid. Sa church, mga kapatid, ay may mga ilang pagbabago.
May ilang pagbabago din tayong naisin katulad ng paglipat, no? O hindi naman paglipat, mga kapatid, kundi magkaroon ng sasakyan. Amen? So, sino daw yun? Si Joseph po yun. Yan. So, nais natin magkaroon ng sasakyan. Amen po ba? Para hindi na nagbabike pag galing ng 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 anping. Amen? Para hindi na maligaw. Amen po ba? So, nais ko ipangaral, mga kapatid, no? Ngayong gabi, ang title na New Year but Same Vision. So, yes, pero tayong mga naising mga bago, mga kapatid, para sa church, pero ang hindi pa rin natin babaguhin ay yung vision po ng ating pong church. Ang Panginoon ay nagbigay sa sa ating fellowship ng vision o ng pangitain, at ang nais natin, mga kapatid, na ito ay hindi magbago, at actually nais natin na ito ay patuloy na matupad sa atin. Sabi po sa Acts chapter 13 verse 47, ganito po ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Acts chapter 14, nais ko pong basahin sa Tagalog. Verse 47, at ganito po ang pagkasabi ng salita ng Panginoon, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Tayo po, mga kapatid, ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming pong salamat sa iyo pong ginawa sa amin. Dakilang Amang Banal, dalangin ko na patuloy niyo pong pangunahan at pagpalain, Panginoon God, ang pangaral ng salita na ito. Dakilang Diyos, akin din pong dinadalangin, Amang Banal, na sa panibagong taon manatili, Panginoon God, sa aming mga puso at sa aming pong mga isipan ang vision na iyo po ibinigay sa aming pong mga leaders. At Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon God, na maisa puso namin ito, dahil hindi lamang ito vision, Panginoon God, para sa mga leaders namin, kundi ito po ay ang naisin mo, Panginoon God, lalo na, Panginoon God, sa mga tao. Dalangin ko, O Diyos, hallelujah, Lord Jesus, ano man po mga pandaraya ng kaaway, tinataboy ko ito sa impyerno sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko rin, Amang Banal, na ang mga nakakapanood po sa amin online, Panginoon God, bagamat hindi po namin sila kasama physically, Panginoon God, ay dumaloy din po sa kanila, Panginoon God, ang mensahe, Panginoon God, ng pangaral na ito. Minsan pa, Panginoon, i-anoint niyo po ang inyong pong munting lingkod at bigyan niyo po ng wisdom ang inyong pong munting lingkod at bawat nakapakinig nito. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. New Year but same vision. Amen. Bagong taon, pero bagong parehas na pangitain. Unang bagay, mga kapatid, na dapat po nating maunawaan ay changing lives. Hindi nagbabago ang naisin at ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, sa mga tao na sila ay magkaroon ng kaligtasan o tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Sa ating teksto, ang Panginoon ay nagbigay ng komando o utos sa mga alagad upang abutin ang mga hintil hanggang sa buong panig ng mundo. Ngunit ang katanungan ngayon pong gabing ito, mga kapatid, ang hamon ba na ito, ang command ba na ito ng Diyos ay para sa mga Hudyo lamang? Mga kapatid, hindi ito command lamang sa mga Hudyo, kundi ito ay command sa lahat ng mananampalataya at kasama tayong mga hintil. Amen? Ulitin lang po natin sa mga hindi po nakakaunawa ng salita na hintil. Ang hintil po, mga kapatid, ay ito yung mga taong hindi Hudyo. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw ay American, ikaw ay Filipino, ikaw ay Chinese, ikaw ay hintil. Amen? So, ang panawagan na ito ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi ito ay para sa mga hintil din. Na tayong mga hintil, mga kapatid, ay aabot ng mga kapwa po nating mga hintil. God has given us a task to preach the gospel to the world.
Nais ito ng Panginoon upang ang taong naliligaw ng landas ay na mayroong magugulo at wasak buhay ay magkaroon ng kaligtasan at pagbabago ng buhay. Amen. Lalo't ito nga, pinag-uusapan niya, New Year. Amen. So, ang talagang, katulad sinabi ko sa pangaral ko kanina, ang pagbabago ng buhay ay hindi natin makakamtan sa sariling gawa lamang natin. Kulang ang magagawa natin. Ito po ay magagawa po natin kung kasama natin ang ating Panginoon. Pero ang tanong, paano nga ito magagawa o mangyayari sa ibang mga tao? So, ito po ang tanong sa atin, paano mararanasan ng ibang tao yung naranasan natin? That's why we share the Word of God. Sa isang edition, mga kapatid, ng yung ating pong magazine po dyan, yung Trumpet, no? Yung nandyan po sa harapan po natin, ay mayroon po mga taong nagpatotoo. Amen? Na kung paano ang Panginoon ay inayos at binago ang kanilang pong mga buhay. At isa na rito, mga kapatid, ay si David Hernandez. Kung meron kayong kakilalang ganyan, ay hindi po ito Filipino. Amen. Nag-ibang bansa po ito. Siya ay na-involve sa iba't ibang bisyo sa murang edad pa lamang. No? So, na-involve siya hindi lamang sa paggamit ng droga, kundi pati sa pagbebenta ng mga ito. At sa sobrang sama ng kanyang ginagawa, ay sumuko na sa kanya ang kanya pong pamilya. Amen. Kasi nga, di ba, kapag yung mga tao, pag tinatawag na black sheep, amen, kapag para sa kanila ay wala nang pag-asa yung magbago. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay sumuko na yung kanila pong mahal sa buhay sa kanila. Ang nanay niya, mga kapatid, ay nagsabi na isang araw, ay si David ay tiyak makakapatay ng tao. At isang beses, mga kapatid, siya ay nakulong. At nung siya po ay nakulong, mga kapatid, ay doon siya lumapit sa ating Panginoon. Nung siya ay nasa loob ng kulungan, doon niya hinanap ang Diyos. At nung siya naman po ay nakalabas na ng kulungan, ay pumunta po siya sa Potter's House, Blythe, California, at ginamit ng Panginoon ang church na ito upang magbago ang kaniyang buhay. Lilinawin lang natin, ang nagbabago ng buhay, hindi ang church. Ginagamit lang tayo para abutin sila at makapag-ministeryo tayo sa kanila. Amen? So, ginamit ng Diyos, ng Panginoon, ang church sa Blythe, California. At meron din, mga kapatid, na isang babae na ang pangalan niya ay Nurse Ayala. Siya rin ay naging involved sa droga. At actually, mga kapatid, ang babaeng ito ay nakaranas ng 3 beses na kamatayan. Una, mga kapatid, ay inalis sa kanya ng gobyerno ang custody. Alam po natin yan sa ating pong bansa at sa Amerika, mga kapatid, na kung ikaw ay magulang tapos ikaw ay pabaya, ikaw ay nalululong sa droga, amen? Kung ikaw ay, kumbaga ikaw ay sinasaktan mo ang iyong mga anak, ang custody ng iyong anak ay mawawala sa iyo. Amen? Kumbaga mawawala sa iyo yung karapatan na alagaan sila. Pero mga kapatid, dahil dito, no, siya ay nagkaroon ng depression, na-depresya, kaya uminom siya, mga kapatid, ng sleeping pills. Pastor, masama po ba yung sleeping pills? Ganito lang naman ang kanyang ginawa. Yung lahat ng laman ng bote doon sa sleeping pills na yon ay ininom niya. Nagpaka-overdose siya, mga kapatid, habang siya ay naglalasing. No? So, ang nangyari, mga kapatid, siya ay naisalba lamang ng isang paramedic. Kumbaga, mga kapatid, nag-flatline talaga siya. No? Nag-flatline po talaga yun. Amen? So, pero yun nga, nasalba siya ng isang paramedic. Amen? Pangalawang experience siya, mga kapatid, ay nung siya ay nasesaryan. At dahil doon, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng matinding pagdurugo. Pag cesarean, di ba, syempre, hihiwain yan. No? Nagdugo siya na nagdugo, mga kapatid. So, ganun po ulit, nag-flatline po ulit siya.
At nung pangatlo, mga kapatid, ay noong siya ay naging aktibo ulit sa pagdodroga at siya po ay na-overdose sa tinatawag na meth, yung mahaba kasi yung pangalan, basta meth. Methamphetamine ata yun. Hindi ko kabisado yung pangalan niya na mahabang terminology. Basta alam ko yung meth. No? No? At pag na-overdose ka sa droga, mga kapatid, ay pwede ka talaga mamatay. Maraming ganyang mga artista, lalo na sa Amerika. Eh, nababalitaan nila, nandoon na lang nasa bathtub na lang, patay na. Amen? Kasi na-overdose. So yun yung pangatlong beses na nakaranas siya ng flatline, mga kapatid. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, ay naniwala siya na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. Kasi nga, nagtaka na siya sa sarili niya. Bakit hindi ako natuluyan sa tatlong pagkakataon na yun? So, siya ay nakakilala sa Panginoon at dahil dito ay nagkaroon siya ng pagbabago ng buhay. So, nung nagbago yung buhay niya, mga kapatid, nakita ng gobyerno na siya ay pwede ng pagkatiwalaan para doon sa kanyang anak, mga kapatid. Kaya dahil doon, naibalik sa kanya ang kanyang anak. So, noong December 2018, mga kapatid, sina David Hernandez at si Nurse Ayala ay nagpakasal. Amen? So, yung dalawang taong ito na wasak ang buhay ay inayos ng Diyos. Amen? At nakakita pa ng love life sa loob ng church. Praise God. Amen? Nagpakasal sila, mga kapatid. So, ito ang nais ng Diyos, mga kapatid. Ang magbago ng buhay at tayo ang gagamitin ng Diyos upang maabot ang mga taong katulad nila. Amen? Sa mga single, baka mamaya, nasa labas pa ang inyong mga kaila. Pero hindi naman dapat yun ang maging purpose ninyo. Nasa na ba yung mga na yan? Hindi. Yun po ay mga kapatid. baka mamaya yun ang purpose kung bakit sumasama sa pangaral, makakita ng Mr. Right, no? Hindi dapat yun. Hindi, mga kapatid. Yun ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Sa mga tao. At yun nga, mga kapatid, yun ang purpose natin, abutin natin sila. Kaya patuloy tayong mangaral ng mangaral. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon kasi na parang nasasaktan tayo, di ba? Pag nangaral, lalo na kapag hindi ka pinakikinggan. Lalo na kapag inaway ka. Amen? Pero mga kapatid, hindi dapat yun na maging dahilan para tumigil tayo. Amen? So, kung minsan, hindi tayo papansinin, minsan, pagsasalitaan pa tayo ng hindi maganda. Amen? But then again, mga kapatid, yan ay part lamang po ng paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Kasi kung minsan, yung ibang mga tao, actually, dapat ito maunawaan natin eh. Ang bagay na yan, hindi naman talaga tao yung kalaban natin, spiritual yan. Amen? Ang talagang nagre-react dyan, hindi yung tao, kung hindi yung masamang espiritu. At yung masamang espiritu na yun yung nag-uudyok sa tao. Amen? So, kaya mga kapatid, no, lang natin, wag tayong magtanim ng sama ng loob sa kanila, kung sila man ay magsalita sa atin ng di maganda. Ulitin natin, mga kapatid, at madalas ko sabihin ito, huwag natin hanapan ng kabanalan ang mga hindi pa mananampalataya. Amen po ba? Talagang magiging natural sa kanila yun. Minsan, pipilosopuhin ka pa. Amen? Parang sa iyo nga, sa isip mo, ba't ganito pa ginagawa sa akin? Nangangaral na ako, binabahagi ko na nga si Kristo. Ganun talaga yan, mga kapatid. Hindi lahat tatanggap. Amen? Si Jesus Christ nga, mga kapatid, siya na mismo nangaral. Amen? Lahat ba ng tao tumanggap sa Kanya? Hindi. Kahit mismo yung bayan niya, mga kapatid, na kanyang kinabibilangan, nais pa siyang itulak doon sa bangin. Amen? So, sa atin naman, hindi naman natin na naisin na itulak tayo sa bangin. Amen po ba? Pero yun lang ang dapat nating isipin, na kung si Jesus Christ sa kanyang pag-share,
hindi tinanggap. Ang mga Fariseyo, di ba? Pumupunta pa talaga sa kanya para lamang siya ay hanapan ng mga maling sasabihin niya. Kung si Jesus Christ nakaranas ng ganon, makakaranas din tayo ng ganon. Amen. So, huwag tayong manghina mga kapatid kasi nga ang aim natin ay mabahaginan ng mga tao upang sila ay magkaroon ng pagbabago ng buhay. Hindi tayong magbabago ng buhay kundi si Kristo na ating binabahagi sa kanila. Pangalawang bagay mga kapatid, ito rin ay vision po ng ating church, making disciples. Ang isa pang vision ng ating church na ating ipagpapatuloy mga kapatid sa 2025 at sa mga susunod na panahon pa ay ang paggawa at paghuhubog ng alagad. Amen? So, matapos makakilala at mag-commit sa church ang taong dinadala ng Panginoon, ang kasunod nito ay paghuhubog sa kanila upang maging disciple na katulad natin. Amen po ba? Lahat po tayo disciples pa. Amen? Kahit po ang inyo pong pastor, disciple po yan. Amen? Disciple po ako. Amen? So, ngunit mga kapatid, ito lamang ang nais ko sabihin mga kapatid, na ang discipleship ay wala pong graduation. Amen? So, hindi po tayo nagbibigay ng certificate at nagkakaroon ng commencement exercises para sa mga alagad dahil ang pagiging alagad ay panghabang buhay. Kahit nga, ulitin ko nga, kahit mga pastor, kahit may title kami, sa pangalan namin nga kami ay pastor, pero ang tawag pa rin sa amin ay disciple. At actually, lahat tayo tinatawag na servant. Amen? Lahat tayo servant. Amen? So, sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20, sabi po rito, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even in the ends of the age." Amen. Sa ating church mga kapatid, ang pag-aalagad ay hindi ito ina-outsource. Ibig sabihin po, hindi po tayo nag-hire ng mga pastor. Actually, dito po, mayroon po sa Taiwan, may nangabalitaan po nga ako niyan. Na-share ko na ito, no? Na one time, mayroon yung isang church na nag-hire sila ng pastor at ang sahod ay 70,000 kada buwan. Amen? So, hindi po natin ginagawa yan. Amen? So, ibig sabihin na mga kapatid, hindi natin pinapadala sa ibang church o sa Bible school at ang mga alagad upang hubugin. Kung hindi, dito po sa church yan. Ngayon, mga kapatid, kung mayroong ibang mga churches o ibang mga fellowship na gumagawa niyan, ay, ginagalang po natin yun. Amen? Ginagalang po natin ang bagay na yun, mga kapatid, no? Dahil, yun yung naunawaan nila. Madalas ko sabihin to, kung ako man, naligtas doon sa ibang fellowship at ganun yung kanilang ginagawa, mga kapatid, I think I would do the same thing. Amen? So, pero mga kapatid, dito nga tayo naligtas sa fellowship na ito at ganito nga po yung pattern natin at dito po natin yan hinuhubog sa church. Ang pastor ang nagtuturo, mga kapatid, sa mga alagad. Amen? At ang mga alagad ay inaano rin natin mga kapatid na magturo din sa kapwa alagad. Amen. Pero yun nga lang, wala tayong tinatawag na senior disciple, di ba, or junior disciple. Disciple nga lang mga kapatid, no? Isa lang may title, kumbaga, pastor. Amen. So, pero ulitin ko lang mga kapatid, ang disciple ay pwedeng magturo sa kapwa disciple. Yeah? Yung mga matagal na sa church, pwedeng magturo sa mga baguhan sa church. Pwedeng turuan. Una dyan, ang pwedeng ituro ay paano gumamit ng Bible. Amen? Sino po sa unang pagpunta nyo sa church ay marunong na kagad kayo magbukas ng Biblia? Nung sinabi, Exodus chapter 5, sino dito hinanap yung Exodus sa New Testament? Ha? Diba? Pag yun namin, open your Bible. Buksan ang Biblia sa John chapter 3 verse 16. Ang ganun pang gagawin niyan, di ba? Ay hahanapin pa sa table of contents, saan ba yung John, no?
merong tatlong dyan pa. So, merong dyan, tapos may 1, 2, 3 na dyan pa. Nalito pa. Amen? At ako nun, mga kapatid, hindi ako marunong hindi ko alam kung paano hahanapin yung chapter tsaka yung verse. Amen? So, kaya mga kapatid, yung mga alagad ay pwedeng magturo sa mga kapwa alagad. Amen? So, yung mga kapatid, at yun nga, dito natin po yan hinuhubog. Ako man mga kapatid ay natuto mangaral sa tulong din naman po of course, ng aking pong pastor, at gano'n din mga kapatid, tulong din po ng mga kapwa ko disciple noon. No? So, ulitin ko lang, dito po yan ginagawa sa loob ng church. Para saan mga kapatid yun? Para ma-develop ang pastor at ang disciple sa tinatawag na spiritual parent-child or father-son relationship. Katulad mga kapatid ng relasyon na ginawa o na mayroon si Pablo at Timoteo. Sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 2, to Timothy, a true son in the faith. Diba? So, anong tinawag ni Pablo kay Timoteo mga kapatid? Anak sa pananampalataya. Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Amen. So, yun po yung naisin natin mga kapatid na yung kumbaga maging lapat ang relasyon ng mga alagad, ng mga mananampalataya sa pastor. Amen. So, kaya mga kapatid, sinasabi natin, pag mayroon kayong mga problema, mayroon kayong gustong sabihin sa pastor, sabihin nyo lang, huwag kayong mahihiya. Huwag nyo isipin, ang dami ng problema ni pastor. Ganon talaga buhay namin. No? Si Sister Jane nga, no, napansin niya nung kamakailan, sabi niya, parang nababawasan na ata yung ano mo sa buhok mo, sa ulo. Parang medyo napapanod ka na. Sabi ko, hindi, makapal ang buhok ko. Sa wax lang yan. No? So, hindi ako pumapayag. Pero hindi yung mapatid. Amen. Ganun talaga. So, establish natin, mga kapatid. At nawa, mga kapatid, hayaan nyo, pahintulutan nyo ang inyong pastor, amen, na magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo. Amen. Ulitin ko, father and son or spiritual parent and child relationship. Yan po yung naisin natin. At mga kapatid, tandaan natin that our church is a disciple-making church. Gumagawa po tayo ng alagad. At ito po, hindi lamang ito sa mga Filipino, ginagawa po natin ito sa mga ibang lahi sa Taiwanese. Kaya kahit pa paano mga kapatid, no, si Alvin, tinuturuan ko ng, binibigyan ko ng ilang mga responsibility. Yun nga kasi para matuto. Yeah? Si Austin, tinuturuan kahit ng paunti-unti, mga kapatid. No? Para sila ay una, magkaroon ng commitment sa Panginoon. Amen? Tapos, mahalin nila ang church, mga kapatid. At yun nga, magkaroon ng relasyon sa pastor. Kasi mga kapatid, hindi natin naisin na ang relasyon ng pastor at mananampalataya na parang leader at member lang. Hindi po ganun, mga kapatid. Personally, mga kapatid, hindi po yung kalooban ko, yung naisin ko. Kasi pag meron ka lang leader tsaka member na relationship, hindi ganoon ka stick, hindi ganoon ka kapit ang relasyon nun. Kumbaga parang kung minsan pa, pwersado tayo, napipilitan tayo. Kumbaga parang, wala akong magagawa kasi siya yung leader ko. Amen? Pero kung parent and child, mga kapatid, spiritual father and son ang relationship natin, ibig sabihin nun, ang connection natin, mga kapatid, ay pag-ibig. Amen? So, syempre, unang-una ang ating Panginoong Hesus, siya yung connection natin, pero ang nagkumokonekta sa atin ay ang pag-ibig sa isa't isa. Amen? Kasi kapag leader at member, pwede mong hindi ibigin ang leader mo. Amen? Sa mga supervisor ninyo, sa inyong mga company. Amen? Sa inyong mga manager, sa inyong mga company. Amen? Pwede mong igalang siya. Amen? Pwedeng maging mataas ang tingin mo sa kanya. Pero
Pero mga kapatid, yung pag-ibig ay wala. Amen? So, yun ang iniiwasan natin mga kapatid. Amen? Na maging leader at member lang. So, kaya, yan mga kapatid, no? I'll try my best mga kapatid, no? Kahit pa paano, araw-araw ay send ng Bible verse. Sinasabi ko nga mga kapatid na kumbaga, in-open ko rin yung sarili ko na makipag-usap sa mga mananampalataya para magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon. Amen? So, at pagkatapos ng mga kapatid, pag nagkaroon na ng relasyon mga kapatid, natuturuan na. Pag yung isang magulang, pag yung kanyang anak, meron na siyang anak mga kapatid, unti-unti niyang tuturuan yan. Amen? Unti-unti niyang tuturuan yan. Unang ituturo ng magulang sa anak, paano kumain. Paano pumunta ng banyo. Hanggang sa ibang mga bagay pa na alam nila. Ganon mga kapatid. So sa atin, yung alam natin mga kapatid, yung alam ko, patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, yun ang nais kong ma-transfer din sa inyo. Sa pangatlong bagay mga kapatid, reaching the world. Matthew chapter 28 verses 19 to 20, binasa na po natin yan. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa atin, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ang mga kapatid, ang hindi mawawala sa ating vision ay ang pag-abot sa buong mundo. Recently, mga kapatid, sa Pilipinas ay meron tayong more than 600 churches. Yun, sa Pilipinas nga, sa ating pong fellowship, at sa buong mundo ay mayroon tayong more than 3,000 local churches sa 130 countries. Hindi ko sinasabi ito, mga kapatid, upang tayo po ay magmalaki. Dahil ang lahat ng yan ay biyaya lamang ng Diyos sa atin. Hindi po natin aim ang magkaroon lang kumbaga ng tinatawag na number. Amen? Yun na, kumbaga ito ay pinapakita sa atin na ito nang naabot natin. Pero mga kapatid, marami pang aabutin. Amen? Satisfied na ba tayo doon sa mga churches na yon? Satisfied na ba tayo mga kapatid sa mga naabot ng ating pong fellowship? Sa mga bansa na ating po naabot? Hindi mga kapatid. Why? Dahil marami pang kinakailangang abutin. Ayon sa eastwest.org, more than 3 billion people worldwide are considered unreached with the gospel. That means they have little to no chance of ever hearing about Jesus, His sacrifice, and His free gift of salvation. Sa ngayon mga kapatid, sa pagkakaalam ko, more than 8 billion people ang tao sa buong mundo ngayon. Amen? Pero napakalaki pang bilang ang hindi pa naabot mga kapatid. 3 billion people mga kapatid. At sa araw-araw marami ang namamatay. Ang tanong kagad dyan mga kapatid ay, ilan kaya sa mga taong yun ang nakatanggap na sa Panginoon? Ilan kaya sa mga taong yun na ang kanilang destination ay langit? Amen? So, marami pang mga lugar ang hindi natataniman ng local church. Hindi lang ng church natin. Amen? Kundi ng iba pang mga fellowship, mga kapatid. No? Mayroon pa mga bayan, mga bansa, mga territories na hindi po naaabot. Kaya nga hinahamon natin ang mga taong binago ng Diyos at ang mga disciples na ipaggamit ang inyong mga buhay para sa pag-abot ng mga kaluluwa, para sa ibang mga bansa at iba pang lugar. Pero mga kapatid, ngunit ito lang ang gusto kong sabihin, bago tayo magpadala sa ibang bansa, ang target muna natin mga kapatid ay maraming mga Taiwanese ang maligtas sa ating church at palaguin ng Panginoon ang ating church. Amen? So hindi muna tayo magpapadala sa ibang bansa. Maliban na lang kung talagang sinasabi mo, pastor, naramdaman ko talaga yung fire
naramdaman ko talaga na tinatawag ako ng Panginoon doon sa bansang yun o sa bayan na yun. Parang yung Macedonian call. Amen? Yung hindi na natin mapigilan kasi talagang may pangangailangan na doon sa lugar na yun. Amen? Pero sa ngayon nga, kasi nga tayo po ay biyaya ng Panginoon, hindi na masasabing pioneering mga kapatid, pero marami pa kailangan gawin. Pero, amen, kung kinakailangan magpapadala po tayo. Kasi sinasabi sa inyo ng Panginoon na, anak, kailangan kita sa ibang bansa o kailangan kita sa ibang lugar. Amen? Hindi po natin pipigilan po yan. Kinakailangan lang po natin ng pagpaplano. Amen? So, ang pagpapadala kasi ng mananampalataya, ng couple, mga kapatid, sa ibang lugar ay hindi po yan basta tayong itinutulak lang natin o sinisipa lang po natin. Yan ay pinopondohan. Amen? Yan ay, kumbaga, nangangapital tayo mga kapatid. Binibigyan po natin sila. Kasi nga una dyan, kapag nagpadala po tayo ng mga couple sa ibang bansa o sa ibang lugar, sa ibang city man mga kapatid, yung mga ipapadala doon, kumakain yun. Amen? Kumakain yun. Hindi, although nagfa-fasting yan, amen, pero hindi naman araw-araw fasting. At hindi rin mga kapatid, forced fasting. Alam niyo po yung tinatawag na forced fasting mga kapatid? Yung napilitan ka mag-fasting kasi wala ka na makain talaga. Amen? Wala kang pera. Amen? So, hindi ganun mga kapatid. No? Kailangan suportahan yan. No? Ayaw po natin mga kapatid na yung ipadadala doon, imbis na sila ay ang poproblemahin na lang nila yung pag-abot ng kaluluwa, pinoproblema pa yung laman ng sikmura nila. Amen? Hindi po natin gagawin po yun. Kaya nga sinasabi natin, may pagpaplano. Amen? At yun po yung ginagawa po ng ating pong church, ginagawa po ng fellowship. Nung pumunta po ako sa Davao, mga kapatid, at actually naririnig ko rin naman ito po sa Mandaluyong, no? Sabi sa mga conferences, sabi ni Pastor Boy, ni Pastor Frank, sabi niya, kung kayo ay magpapadala ng pastor at kung wala kayong pang-suporta, huwag niyong gagawin yan. Anong gagawin nga doon sa mag-asawa? Pakakainin ng damo doon sa ano? Amen? So yun po yung sinasabi ng ating po mga pastor, hindi po natin gagawin yun. Kaya, mga kapatid, anong pong prayer natin? Nung tayo po ay nagkaroon ng prayer meeting, ang isa sinabi ko, Lord, i-bless nyo ang inyo pong church dito sa Thailand financially. Hindi lang para magpalaki ng church, mga kapatid, kung hindi nais din natin makapagpadala pa tayo ng iba pang manggagawa. To be honest, may mga potential dito at may mga nakikita ko mga kapatid na yung mga lalaki at babae mga kapatid na gagamitin ng Panginoon. Yung iba nga mga kapatid, to be honest, nakikita ko na mas pwede pang gamitin ng higit kesa sa akin, sa mga naabot ko. Amen? And hindi ako maiinggit doon. Amen? Dahil yun ang unang gift ng Panginoon sa kanila yon. And may gift din naman ng Panginoon sa akin. At ang katagumpayan nila mga kapatid ay magiging katagumpayan ko rin. So hindi kinakailangan kaingitan yun. Kung si Pastor Wayman Mitchell may inggit, I forgot kung sino po yung pastor na ano po natin, I think Pastor Scott Lam ata yun, no? Yung pinakamaraming church attenders, hindi po sa Prescott ang pinakamaraming church attenders, no? Kundi mayroon pang isang disciple po yun ni Pastor Wayman Mitchell, pero hindi siya na-intimidate, hindi siya na-inggit. Why? Kasi disciple niya yun eh. Ayun po ba? Yung disciple din, hindi rin nagmalaki kay Pastor Wayman.
Amen. Kasi alam niya, kaya siya sabi ko nga ito father and son relationship, di ba? Kasi kapag ikaw ay tatay, ito, di ba yung mga napanood po natin, mga tricycle driver lang sila, pero yung kanilang anak nakaka-graduate, nagiging doktor, nagiging nurse, nagiging guro. Yeah? Kumbaga sa status ng buhay at saka sa educational attainment, mas mataas yung kanilang naabot. Amen? Pero anong nararamdaman ng tatay? Inggit ba? Hindi. Kasiyahan sa puso. Amen? So, ganun din mga kapatid sa amin. No? Kaya nga sabi ko, kung may gagamitin ng Diyos dito sa Tainan ng masigit pa kaysa sa amin, ganun din ang mararamdaman ko. Because we have father and son relationship. So, kaya mga kapatid yun, ano lang muna tayo, unti-untiin lang muna natin. Hindi naman tayo magpapadala kagad sa Uzbekistan. Amen. Hindi tayo magpapadala sa Pakistan kagad. No? Hindi tayo magpapadala sa North Korea. Amen. Kagad. No? Sino dito gusto pumunta ng North Korea? Amen. Hindi pa tayo papadala doon, mag-uunti-unti tayo. Amen. At yun nga, sisimulan po natin yan sa Taiwan. At sa church natin mga kapatid, no, hindi lang ang hamon na ito ay hindi lamang para sa mga Filipino mga kapatid, kundi ang bagay na ito ay magiging hamon din po natin sa mga Taiwanese. Amen. Tingnan po natin doon po sa ating mga pastor dyan. Di ba? Napakagandang tingnan. Meron ng isang pastor na Taiwanese dyan. Amen. At I believe na natuwa talaga yung mga unang pastor na namuhunan dyan. So sa ating pagtatapos mga kapatid ngayong gabi, bagong taon man ngayon, ngunit huwag na huwag mawawala sa atin ang mga bagay na ito. Changing lives, making disciples, and reaching the world. Hindi natin ito ginagawa para sa ating fellowship lamang, kundi ito ay ginagawa natin para sa mga kaluluwa at higit sa lahat mga kapatid, para sa Diyos. Ipagpatuloy natin ito ngayong taon at sa mga susunod na taon pa. Amen? So, New Year, but same vision. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glorify your name, O God. Hallelujah. Wala po tayong first timer dito sa church ngayon. Magbabaka sakali po tayo sa online. Kapatid, bagong taon na, pero sabi mo, ba't ganito pa ang buhay ko? Magulo pa rin. Buti pa yung taon nagbago na, pero ang sitwasyon ko hindi pa nagbabago. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na para maranasan mo ang tunay na pagbabago ay kinakailangan mo si Kristo. Sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. So, kung gusto mong makaranas ng pagbabago ng buhay, tanggapin mo si Kristo. At ganun din, hindi lang pagbabago ng buhay ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yung mga unexpected things ay ibibigay rin sa iyo ng Panginoon. At higit sa lahat, ang salvation ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Paano mo ito makakamtan? Tanggapin mo siya sa iyong puso, sa iyong buhay. Kaya aanyayahan kita sa isang simpleng panalangin, ang panalangin pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Ariin mo na ikaw mismo ang nakikipag-usap sa Diyos. Magiging guide mo lamang ako ngayong gabi. Ito po ang ating simpleng panalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyo pong biyaya na ipinagkakaloob sa akin sa araw-araw. Marami pong salamat, Panginoon, na ako po'y inyong iniingatan. Panginoon, alam ko sa aking sarili na ako'y marumi, makasalanan. Kaya po ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng kapatawaran, at hinihingi ko rin, O Diyos,
na ako ay iyong linisin sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Panginoong Yesus, pinapapasok kita sa aking puso. Magmula ngayon, kayo na po ang mag-guide sa aking buhay. Baguhin niyo po ako ayon sa iyo pong kalooban. At dakilang Diyos, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi, naniyaya ko ang bawat isa mga kapatid, kung saan man tayo kinausap ng Panginoon. Amen. New year but same vision. Amen. Ganun pa rin po ang naisin natin mga kapatid na mangyari. Gamitin tayo ng Panginoon na para sa pagbabago ng buhay, maghubog ng alagad, at sa umabot pa ng marami pang mga bayan at mga bansa. Habang inaawit po ng backup singer, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Hallelujah. Bukas na po ang harapan kung saan tayo kinausap ng Panginoon, makipag-usap tayo sa Kanya. Huwag tayong mahiya na makipag-usap sa Diyos. At kung tayo man, sa sarili mo, alam mo sa iyong sarili, may panawagan ng Diyos sa iyo, may calling ang Diyos sa iyo, kapatid. Hingin natin sa Panginoon na mangyari ito. Tulungan tayo ng Diyos na mangyari ang kanyang kalooban sa atin. Marahil may mga katanungan tayo sa ating mga puso, may mga katanungan tayo sa ating pong mga isipan. Hindi natin alam kung paano mangyayari yun. God can help you. God can guide you to fulfill your calling. Hallelujah, Lord Jesus. Ngayong gabi, hallelujah, makipag-usap tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag muna natin intindihin yung mga nasa paligid, kundi mag-focus muna tayo sa ating Panginoon ngayon pong gabing ito. Hallelujah, Lord Jesus. We will serve the Lord even when trials come, for none can separate us from the Lamb of God. We are more than conquerors, no one can defeat us, for we are a chosen generation. We are the saints of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Let's sing, we will serve the Lord. Oh, we will serve the Lord, even when trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us, for we are the chosen generation. We are the sons of God. Awitin natin, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Minsan papurihin natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin siya. Hallelujah. Glory, hallelujah. Jesus, hallelujah. Glorify your name, O God. We lift up your name, O God, Jesus.
Jesus. Hallelujah. Dararabayendo rorobo shandarabakay. Yandarababasay, yandarabakay, yandarabakay. Rororobo shandararabayende rerebekay, rororobo. Hallelujah, Jesus. Panginoon, una nagpapasalamat po ako sa iyo pong ginawa at ginagawa sa church. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga taong idinadako mo at nagko-commit sa church, nagtitiwala, Panginoon O God, sa iyo pong munting lingkod. At Panginoon, nagpapasalamat ako sa mga kapatiran, O God, na nagpapagamit din ng kanila pong mga buhay sa church. Dalangin po namin, O Diyos, na ang ganitong Espiritu, Panginoon O God, ay patuloy na manatili at lumago pa sa amin po mga puso. At dalangin ko, Amang Banal, na mas marami pa, Panginoon O God, ang idako mo, Panginoon, hindi lamang para maging bilang sa loob ng church, O Diyos, kundi talaga makaranas ng pagbabago ng buhay, maging alagad, Panginoon O God, at hanggang sa makamtan nila ang pinakamataas na pagkakatawag mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, hallelujah Lord Jesus, sa oras din na ito, hallelujah Lord Jesus, na dinadalayan ko sa iyo na anuman po mga pag-atake ng kaaway sa buhay ng mga mananampalataya, pag-atake ng kaaway sa church, Panginoon O God, at ganoon din, Panginoon, ini-extend na rin po namin, Panginoon O God, yung mga pag-atake ng kaaway sa mga pamilya namin na naiwan sa Pilipinas. Ito po sinasansala namin in Jesus' name. Panginoon, dalangin ko sa iyo, O Diyos, hallelujah Lord Jesus, na ma-fulfill po namin, Panginoon O God, ang iyo pong pagkakatawag sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos, sa inyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise God. Sa mga nanonood sa atin online. Happy New Year ulit. Praise God. Amen. So, tapos na matatapos na maya-maya ang January 1, January 2 na bukas. Balik na tayo sa mga trabaho natin. Pagpalain tayo natin, Panginoon. Sa mga nanonood sa atin sa Google Meet, stay na lamang po tayo. Picture tayo, mga kapatid. Amen.